gusto nila is yung sobra-sobra ang makuha nila na higit pa sa expectation. No? Talagang minsan ang sobra masama talaga yan. Dapat yung sakto-sakto lang. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, nais ko nga palang magbigay ng shoutout kay GB Treasure Hunter. Ayan ha, shout out sa iyo GB Treasure Hunter. Ayan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, pusok sa inyo mga kababayan. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan. Ayon, bago natin ipagpatuloy ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na muli nating maririnig. Ito po ay nagmula kay Jake Magnus. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na din po kayo kay Jake Magnus TV. Ipagpatuloy na natin. Yan ay yung naging hakbang ng Tape Incorporated para ipakansila po yung pagre-record nitong si Sir Joey De Leon ng trademark na Itbulaga mga kababayan, or yung pagpaparegister po ni Sir Joey De Leon ng trademark ng Itbulaga. So ngayon mga kababayan, may nangyaring hindi maganda. Hala! At masasabi natin dito na yung kampo ni na yung kampo nitong Tape Incorporated ng Tape Bulaga mga kababayan or ng mga halusos ay talagang napahiya ng kahit ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or topic. Ayaw! At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kalagayan! At gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga po. Anyway mga kababayan, na ito, punta na tayo sa pag-uusapan natin. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi na itong kampo ng Tape Bulaga ng mga halusos mga kababayan ay napahiya ng matindi dito kay Sir Joey De Leon at yung trademark ng Itbulaga ay may pag-asa pang mabawi ng Tito Vic and Joey mga kababayan ay dahil po sa balitang lumabas na ito. Ano po kahapon? Kung saan mga kababayan, basahin natin. Sabi dito, eto Tape Tagilid sa Itbulaga trademark. O ibig sabihin mga kababayan, ibig sabihin ng tagilid. Ano po ibig sabihin ng tagilid? Tihado. Sabi dito, basahin po natin, hindi pa nakontento kasi itong tape. Ito yung inaano ko dito. Yung mga tao kasi hindi marunong makontento, ito yung kinahihinatnan. Ay, shoutout kay Mami Grace Yung mga taong hindi marunong makontento, ganyan ang kinahihinatnan. Yung gusto nila is yung sobra-sobra ang makuha nila na higit pa sa expectation. No? Talagang minsan ang sobra masama talaga yan. Dapat yung sakto-sakto lang. Mega love shoutout po. Ito yung kinakahinat na. Sabi dito, naghabol ang kampo ng Television and Production Exponent Tape Incorporated or Tape para harangin ang application ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark, pero posibleng mabasura ito dahil tapos na ang paghahain ng oposisyon. Sa madalit salita mga kababayan, etong Tape Incorporated, alam kasi nila sa sarili nilang hindi kanila yon. Kaya kahit na i-renew nila ng 10 years mga kababayan, pinipilit pa rin nilang maharang
maharang yung application nitong si Sir Joey De Leon. Kasi nga naman, pag na-approve yun mga kababayan, si Sir Joey De Leon talaga ang lalabas na may mas nagmamay-ari pagdating sa entertainment. Kasi nga yung kanila, for merchandising lang. Alam nila sa sarili nila Mas yan. malaki talaga laban ni Sir Joey dahil for entertainment yun. Pwede nilang magamit sa show nila yun. Doon sa kabila, for merchandising lang. No, sa mga tatak-tatak na mga damit-damit na mga ganon. Pero talagang ang magkakaroon ng karapatan dyan for entertainment talaga si Sir Joey De Leon. Pero yung kabuuan talaga niyan talaga, no, dapat talagang may karapatan dyan is si Joey De Leon lang talaga. No, dahil siya talaga ang nakaisip ng pangalan na yan since day one talaga. No, 1979 pa lang, Itbulaga na yan. Wala pa ang Tape Inc. niyan, wala pa ang mga halusos niyan. Itbulaga na yan. No, kaya lang naman nagkaroon ng karapatan ng konti ang halusos diyan dahil nga is sila yung kumbaga parang nag-manage, parang production ng ganito, ganyan, etc., etc. Pero sa hirap, no? Since day one, sa hirap na binigay, TVJ talaga ang nagsakripisyo para ilagay sa pedestal ang pangalan na yan. No, inangat nila, nakilala, no, hanggang ngayon is pinapakinabangan ng mga bagong host sa Itbulaga. Kaya nga kung makikita nyo, di ba, nag-post dati itong si Mayor Bullet na sana makuha nila yung Class 41 ata yun. Mga kababayan na nagpapatunay na yung trademark na hawak po nila ay para sa entertainment, hindi po para sa merchandising. So ngayon mga kababayan, pinipilit nilang harangin yung kay Sir Joey De Leon dahil nga pag yun nag-proceed, at na-approve, yung Class 41 ay pinaparegister nitong si Sir Joey De Leon, automatic siya yung magiging matibay na may-ari ng trademark pagdating po. Pagdating sa entertainment, hindi po ang tape. Kaya nga ang ginagawa nila, pinipilit nilang harangin, pinipilit nilang harangin yung trademark. Na ipinaparegister nitong si Sir Joey De Leon kasi alam nila na nangangamba na sila. Ngayon pa lang, alam nilang dehado na sila. Ang masakla pa dito mga kababayan, ang pinakamasakla pa dito, hindi na, may possible na mabasura yung kanilang pagharang dun sa application nitong si Sir Joey De Leon dahil nga tapos na yung paghahain po nila, yung paghahain nila ng kanilang pagharang o yung kanilang oposisyon mga kababayan. Yan ang sinasabi ko noon pa. Kung noon pa ibinigay nila yung trademark, hindi sana hahantong sa bumabagsak sila pa unti-unti. Oh. Yan tayo Katsuli, mega love shoutout. Napakadali lang naman kasi, bibigay mo lang naman yung trademark eh. Di ko nga alam kung bakit pa rin nila pinaglalaban eh. Dahil Itbulaga is history, Itbulaga is kilala. No, hindi naman sila nadala ng Itbulaga kung tutuusin eh. No, wala din namang naitulong sa kanila 'yon. No, patuloy pa rin na nakikilala yung TVJ, yung E80 nga, 'di ba? Kabago-bagong pasok lang ng E80 na pangalan, nag-boom agad, tumatak agad sa isip ng mga tao dahil TVJ ang kumakatawan diyan. Gaya ng Itbulaga, TVJ lang talaga ang nagpasikat sa pangalan na 'yan. Kundi dahil sa kanila, hindi magsha-shine 'yan. No, walang tunog yung Itbulaga. Kahit ba sabihin mo na Itbulaga yan, kung hindi naman magagaling o hindi naman tatangkilikin ng mga tao yun ang jadyaan, o kahit ba sabihin mo magaling yun ang jadyaan pero hindi nila feel. Diba? May mga tao kasi kahit gaano kang kagaling panoorin, pero hindi ka nila feel, hindi sila sa'yo na ayun na yun. No, para natutuwa o hindi, wala rin. Okay, pakicomment ka kung medyo mahina yung boses natin. Press 1 kung medyo mahina. Press mo telepono yun, no? Shoutout po sa 324 na nakatutok po sa atin ha. Magandang umaga po. Sabi pa dito, napag-alaman sa isang source na naghain ng oposisyon ang tape noong Oktubre 2, 2023, 4 na araw matapos mapaso ang 30 araw na palugit sa paghahain ng oposisyon. So ibig sabihin mga kababayan, binigyan po ng 30 days etong Tape Incorporated or etong Tape Bulagta mga kababayan para maghain po ng kanilang oposisyon para harangin yung aplikasyon nitong si Sir Joey De Leon. Kaso nga lang lumampas na. Lumampas na po sa due date ng 2 araw. Malakas na boses niya, todo na yung natin eh. Todo na yung speaker natin. Okay, Ma'am Rose Kuliman, thank you po sa nagbibigay po ng pakape po. Thank you po. Thank you. Late silang nagkain dyan. Yun nga ang problema, di ba? Kung matatandaan nyo nga, bukod pa to
di ba pinasasagot din ng kampo ng TVJ itong Tape Incorporated para patunayan po nilang sila talaga kung paano nila kinreate, kung paano nila naimbento mga kababayan yung trademark na Itbulaga. Kaso nga lang wala po silang sagot doon. Ngayon mga kababayan, hindi ko lubos akalain na sa paghain lang ng oposisyon mga kababayan, na-late pa sila ng 2 araw. O yeah, Teo Kotsulin, thank you po sa pagkapi po. Thank you po Teo Kotsulin. The best talaga kayo ni Mami Lynn Tamore. The best talaga lahat na nagpapakape. Thank you. Tsaka the best talaga yung lahat ng laging nakatutok, lalo na si Kurunzaki, si Nakamandag. Ayan, may galap shoutout. Kilala ko na kayo lahat. Konti na lang si Kenneth 23. si Inday, si Malditang Inday, si Inay Dexter, yan, mga kilala na natin yan. So ngayon mga kababayan, hindi ko lubos akalain na kung talagang ikaw ang nagmamay-ari niyan, kahit pagkabigay pa lang sa'yo ng palugit, 2 araw pa lang mga kababayan yung nakakalipas, buhat nung bigyan ka ng palugit, nakapagpasa ka na agad ng oposisyon mo, ano po, or yung pag-apila mo or pagtutol mo doon sa pagpaparehistro ng isang tao ng trademark na alam mong sayo. Kaso nga lang, kung hindi sa'yo yun, mag-iisip ka pa talaga ng napakatagal na panahon bago ka makapag-decide kung ilalaban mo ba yung alam mo namang hindi sa'yo. Yun ang mahirap na pinaglalaban mo tapos alam mong hindi sa'yo. Yung feeling mo, inaangkin mo yung bagay na hindi mo naman pinaghirapan o pinag-isipan. No, parang kung ikaw yung gagamit, no, iba yung naghirap, tapos gagamitin mo ng gagamitin, tapos gusto mong kunin, parang nakakahiya yung gano'n. Parang wala ka bang sariling isip para makapag-isip ka ng magandang pangalan? Wala ka bang sariling isip, no? Para makaisip ka ng mga ganyang bagay na gaya ng naiisip ni Sir Joey De Leon. 'Di ba? Para kasing inaamin nila na nakasandal pa rin kami sa TVJ, no? Kung ano man yung naiwan sa amin ng TVJ dito sa kabila, parang ganun is kukunin namin yan kasi ang hirap abutin yung utak nila eh. No? Parang ganun yun eh. Yun. Ano po, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, ang Itbulaga trademark ay inihain ni De Leon sa Intellectual Property Office the Philippines or IPO Philippines. Ang kanyang aplikasyon number 4. O ito, number 4, 2023 00506771 ay na-publish for opposition noong August 29, 2023. Yan po yung sinasabi po dyan. So ngayon mga kababayan, ano po, ang problema kasi dito, hindi nila inihabol nung binigyan sila ng pagkakataon para habulin or para tutulan etong paghahain na to nitong si Sir Joey De Leon. Kaya ngayon, na-late po sila. Kaya ngayon, kung mabasura man, yung kanilang paghabol ngayon mga kababayan, kasalanan po nila yon, hindi po kasalanan ng Tito Vic and Joey yon. Ha? Para maliwanag po. Ay, Mami Lynn Tamore, thank you po sa pakapi po ha. Thank you po. Thank you. Kape. Alam kasi natin... Sana mga magkaroon kababayan, din ako ng tayo ganyan, sa- Sir Jake, no? Kay Sir Jake, pakape. Sa akin, may pa-Milo ba dyan? Mismo ng Itbulaga ha, ang nakalagay kasi daw na creator talaga ng trademark na Itbulaga, si Sir Joey De Leon. Ang problema lang kasi dito sa Tape Incorporated, inilalaban pa nila yung hindi naman po nila pagmamayari. Kam yung ginagawa nila, di umano. Sabi pa dito mga kababayan, basahin po Hirap natin. nung kinakamkam mo yung ari-arian, no? Eh, Parang napakabuakaw mo nun, no? Grabe. Data. Aha. Sa isang erratium naman na na-publish noong Setyembre 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasaad sa erratium o erratum na this republication does not extend the opposition period. So ibig sabihin mga kababayan, wala po hindi na po may extend yung ibinigay na araw doon sa tape bulagda or tape bulaga or sa tape ng mga halusos mga kababayan. Kasi akala siguro nila mga kababayan kahit malate sila ng 2 araw, 1 araw, akala nila papasok yung kanilang paghabol. Kaso nga lang mga kababayan, meron nga tayong batas na na sinusunod. Ang problema kasi dito sa taga-Tape Incorporated, hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya yan yung napapala nila. Talagang pilit nilang hinahabol yung pangalan, talagang pinaninindigan nila na hindi mapupunta sa TVJ ang pangalan ng Itbulaga, no? Hanggang sa huling hininga nila.
No, parang ganun eh. Oh, kahit naman di nakunin ng TVJ yan eh. No, wala na eh. Kilala na ang TVJ, nakita naman natin, no? Nag-shine na sila, no? Kilala na yung pangalan nila. Oh, yung mga segments nila is tinatangkilik na ng mga tao. Oh, hindi talaga nawawala ang init ng tao sa TVJ. Talagang tinatanggap pa rin sila ng buo, niyayakap sila, no? Kung tutusin, wala na yung pangalan na yan, sa inyo na yan, o ganun. Kaso, gusto lang talaga nilang makuha, kaya nila pinaglalaban, hindi dahil para madala yung TVJ ng pangalan ng Itbulaga. No, kundi, makasama nila kung ano yung pangalan na una nilang nakasama simula pa dati. No? Dahil sila naman nagpaangat dyan eh. Hindi naman Itbulaga nagpaangat sa kanila eh. Kahit naman yung mga legit Dabber Cards, hindi naman Itbulaga mismong pangalan ang nagpakilala sa kanila eh. Ang tumulong sa kanila, kundi ang TVJ. Alam nyo, sabi ko, mangyayari at mangyayari na to. Kasi alam nyo, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung alam ng Diyos na yan ay kinuha mo sa taong nagpakahirap niyan, hindi yan ipagkakaloob sa'yo. Kita nyo, mismong tadhana na yung gumawa ng paraan para mabasura or mabasura etong paghabol or pagharang ng Tape Incorporated sa application nitong si Sir Joey De Leon dun sa trademark. Mismong tadhana na ang gumawa ng paraan. Diba? Huwag niyong sisihin mga kababayan. Huwag niyong sisisihin ang Tito Vic and Joey. Ang dapat sisihin ninyo yung sarili ninyo, mga taga-tape. Kasi alam nyo na nga hindi para sa inyo, hinahabol nyo pa. Yan ang napapala ng mga di umano kamkam na tao. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ayan, sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules and Regulation or IPO Philippines, Memorandum Circular Number 2023 or yung 001, nakasaad dito na when no opposition is filed within 30 days after the publication for the opposition, the mark is deemed or registered on the next calendar day following the expiration of the opposition period, mga kababayan. So, ibig sabihin, nakalagay naman dyan na yung 30 days, mga kababayan, after the publication for the opposition, binibigyan ng 13 araw or 30 days na palugit etong isang humahabol or humaharang para makapag-file ng kanyang paghabol or pagharang or paghahabol dun sa trademark, mga kababayan. Binibigyan sila ng 30 days, kaso nga lang ang problema kasi dito, hindi nga umabot yung Tape Incorporated. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, basta mga kababayan basta kinakamta mo or hindi ka siguradong sa'yo, talagang matatagalan yung pagde-decide mo para makapagpasa ng pagharang dun sa taong pinipilit mong harangin na makuha yung para sa kanya. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan natin yung boses na yon na binigyan natin ng reaksyon at nagbigay din siya ng reaksyon, no? Tungkol dyan sa tape nga, yung pagkuha ng pangalan pa rin na hindi na matapos-tapos talaga. No, yan si Sir Jake Magnus, no? Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Talagang ayaw talaga nila sumuko. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.